Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, ito po, dun sa video natin, previous video natin, medyo marami pong comments, no? Marami nagtatanong. And, inshallah, I am doing the videos para po magkaroon din po ng, of course, knowledge. And ma-share ko rin po yung alam ko regarding po sa mga basics natin. So, ang question niya is, bakit po ang ibang Muslim ay hindi naghihijab? Ano pong pinagkaiba nila sa inyo na nagsusuot ng hijab? Okay po. Sa Islam po kasi, dito sa religion na to, is hindi po tayo nag-oblige and hindi natin pina-force ang sino man na gawin to. And parang hindi natin na do this, do that, wear this, wear that. Hindi ganon. Kaya po sa Islam is, masasabi ko, it's a religion of peace kasi nga, they are waiting for you until you are ready. So, sa case po sa akin na lang ako hindi ko na i-compare yung iba, okay? Sa akin po, nung ako po ay nag-embrace, ito po ay sa akin na, po siya, genuine po na gusto ko nang mag-cover. Gusto ko na magsuot ng abaya. Gusto ko na mag-hijab. Kasi even hindi pa po ako nag-embrace or hindi pa ako Muslim that time, like, 1 year pa bago ako nakapag-embrace totally 2023 po, nagko-cover na ako. And even when I went back home in the Philippines, I am already wearing abaya and hijab. Actually, sabi ko na siya sa previous video ko. And sa akin, kasi ang paghihijab po at pag-aabaya ay po yan, obligatory po siya. So, kailangan po yan kung tayo po ay practicing Muslim, no? Like for example, nagpe-pray po tayo 5 times a day, tapos ginagawa po natin yung mga fasting, yung 5 pillars of Islam po. So, ayun po, yung pinakauna po dyan, declaration of faith that there is only one God, and Prophet Muhammad, peace be upon him, is the last messenger. And yun po yung sinusunod natin. So, correct me if I'm wrong pag may nasasabi po akong mali kasi syempre feeling ko hindi naman ako talaga dapat nagsasalita ng about dito kasi hindi pa naman ako totally knowledgeable about it. But I am trying to share lang po yung mga kaya ko pang i-share at yung alam ko, may idea ako. Kasi mahirap po na ma-misguide ko din kayo, no? So, lagi ko sinasabi, pag may mga questions kayo and interested kayo to embrace Islam and nasa puso nyo na 100% yan, pumunta lang po kayo sa masjid po or sa mosque po, no? Meron pong mga mag-a-assist sa inyo. Meron naman pong ladies section. And kung wala man, pwede kayong mag-search sa Google saan yung malapit sa location ninyo. And inshallah, merong makapag-guide din po sa inyo. Kasi dito sa Qatar, as I mentioned din po, is tinatry ko po na i-accommodate yung mga gusto and I am willing to go with them sa Fanar kung saan po ako nag-embrace. Okay? So, regarding po dyan, ang Islam po kasi is, for me, it's a perfect religion na po. So, wala ka nang babaguhin. Susundin mo na lang. Pero ayan po, gaya po na sinasabi ko, I respect other people's opinion and decision, especially ang inyong religion. Wala po akong sasabihin masama sa ibang religion, okay? Lahat po yan, ire-respect po natin yan. Kasi ang turo rin po sa Islam at ang turo mismo ng lola ko, dapat matuto kang mag-respect and be humble always, no? Laging positive lang. Kung wala kang sasabihin maganda, tahimik na lang. Ganon ako. Okay? Kaya lagi kong sinishare yan, no? So, yun po. Kung kayo po ay interesado, maganda po is alamin nyo po muna. Kasi nung ako ay nagsastart, ang inalam ko po muna ay yung mga bawal at ang mga pwede. So, unti-unti po yan. Halimbawa ako, nakasanayan ko na nakaabaya ko. Nahirapan ako lumabas ngayon ng walang abaya. Dapat kahit meron akong open abaya, okay na ako doon. And sa hijab, no? So, sa proper hijab po, ang proper hijab po, dapat po cover po ang front and back. So, wrong hijab yung suot ko ngayon sa Hindi naman totally maling-mali kasi naka-close naman yung aking abaya ngayon kahit may kinlose ko siya. Okay? So, ang dapat po niya, naka-cover po yan, pati po yung backside. And meron din ako nabasang question doon, pwede po bang mag-lipstick, pwede po bang mag-nail polish? Ako po personally, hindi na po ako nagpa-polish, medyo matagal na. Let's say mga 2-3 years na, hindi talaga na. Kasi hindi rin ako mahilig talagang maski before, unless parang
occasionally lang talaga. Pero ngayon talagang hindi na. Kasi pag nagpe-pray po tayo, when we are doing the ablution or nagwuwudu tayo, gusol or kung ano man, is dapat po lahat ng water papasok po siya, no, sa madadaanan po lahat sa atin, no, especially sa kamay natin hanggang wrist. Tapos paano ba i-explain ko yung pagbuto? Basta yun po, dapat po mapapasukan po siya ng water. Kasi syempre pag nakapolish tayo, hindi po nagre-reach yung water, no, sa ating mga fingertips, okay? So, ayun lang po. Kung kayo ay interested, pwede po kayong pwede po kayong mag-check and makinig po kayo sa ating mga scholars, especially pakinggan natin kung ano yung nasa Quran lang and Sunnah, like ko sinasabi yan, para hindi po tayo ma-misguide kasi mahirap po yun na akala natin ginagawa natin yung tama, yung pala mali na pala. So ayun po, little reminder lang kasi hindi yung lagi sinasabi ng aming teacher, nasa level 1 po ako currently sa Fanar, kay Yusuf. Lagi niya po kaming ginaguide na wag basta-basta mag-share ng mga ng mga about Islam kung hindi naman siya nasa Sunnah or wala siya sa Quran. Laging be careful, and sa mga pinapanood namin, mag-ingat din kami sa pinapanood namin kasi syempre kahit saan talaga is nagkakaroon na po ng dagdag bawas. Ang importante po kasi is mapanatili natin yung tama lang. So yun lang, sana nakalinaw po yun, no, sa mga nagtatanong, and ayun po, be happy and don't compare yourself with one another or kung kanino man. Always spread love and kindness. Hindi naman mahirap maging mabuti or maging positive na lang sa buhay. So kung merong mga negative kayo nababasa, pwede nyo siyang i-block or dead man na lang. Yun lang po. Umasa lang.